At matapos nga na maluto ang ating isinalang na kopra o mga niyog, ayan, ipakikita ko sa inyo kung paano siya ihihiwalay sa kaniyang bao. Ganyan po ang proseso niyan, mga kakulokoys. Tingnan nyo kung paano siya ihihiwalay. Kasi hindi tinatanggap ng mga mamimili natin dito kapag kasama ang bao. Siyempre, dagdag timbang pa yan. Kaya tingnan ninyo mga kakulokoys kung paano natin siya inihihiwalay dyan sa kanyang bao. Madali lang naman mga kakulokoys at talagang meron tayong pangtanggal diyan. Yun nga lang, talagang kailangan nating maglagay ng sapin sa ating kamay sapagkat tayo ay magkakaroon ng laptok diyan. Kasi sa sobrang dami niyan, mahigit 1,000 piraso yan mga kaibigan, ay talaga naman na iwan ko lamang kung hindi magkasugat-sugat ang ating palad diyan sa pagtatanggal niyan o paghihiwalay. Tingnan na naman ninyo mga kaibigan, talagang napakatagal ng ating pagtatanggal diyan. Gusto ko lang ipaalam nga sa inyo na tayo ay inaabot ng ilang oras diyan. Halos kalahating araw nating tinanggal ang mga baon na iyan para lamang maihiwalay ang kaniyang laman. Yan, kaunting ikot. Hindi nga lang kaunti, maraming ikot ang kailangan para matanggal lamang iyan at mapahiwalay sa mga bao. Matapos naman yan mga kaibigan ay talaga naman na iyan ay sulit naman na. Talaga namang iyan ay ginhawa sa ating mga pakiramdam. Oras na matapos iyan. Talagang grabe mga kaibigan ang ating hirap at pagod, pawis na dumanak sa ating katawan. Mabuo lamang o magawa lamang ang bagay na iyan sa pagkukupra. At ayan nga, halos kalahating araw na ating inihiwalay ang bao sa kaniyang laman at ayan nga, atin na siyang ilalagay sa sako. Diyan naman sa parting iyan mga kakulokoys ay talaga namang iyan ay ginhawa na o talagang madali na. At matapos nga noon, ayan na, 2 puno sa sako ang ating naisilid o nailagay na mga kopra diyan. At mamaya lamang po iyan ay pira na, kaya maganda na sa katawan.